Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Augustine Zaurong and his companions. They are martyrs. Alam ko po na masakit ang masaktan, ang ma-reject, na kapag tayo nang mamahal at bigay buhos tayong magmahal, ang isang natural na pakiramdam o reaksyon ay yung tayo'y lubhang masaktan kapag yung pagmamahal natin ay nabaliwala. In fact, mapupuno pa tayo ng inis at galit sapagkat binaliwala yung pagsasakripisyo, yung pagmamahal na ibinibigay natin sa taong mahal natin. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon, inilahad ng Panginoon o ni Propeta Hosea ang pagmamahal ng Panginoon ng Diyos sa isang magulang, sa isang nanay na minahal niyang ng lubos ang bayan ng Israel, tinuruan niyang maglakad, ibinigay ang lahat, ngunit sa kabila ng mga pag-aaruga at pagmamahal, pinili ng bayan ng Israel ang lumayo sa magulang nito sa Diyos at pinili ang ibang Diyos. Ngunit sa kabila nito, hindi nangibabaw ang galit ng Diyos, kundi ang kanyang awa at pagmamahal pa rin. Ito sana yung ating maramdaman, mga kapatid, na sa kabila ng lahat ng kamalian natin, katigasan ng ulo natin, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos, ang concern ng Panginoon, yung pagmamalasakit ng Panginoon, yung pag-aaruga ng Panginoon sa atin. Pero kadalasan, nakakaligtaan natin nito sapagkat mas pinipili nating pagtuunan ng mga bagay-bagay na inaakalan natin ay magbibigay ng security, magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan o kasiyahan sa buhay. Pero sa ating unang pagbasa ngayon, napakalaki ng pagmamahal ng Diyos na mas malaki pa kaysa sa kasalanan natin, sa katigasan ng ulo natin. Pero hindi ibig sabihin nito mananatili tayong matigas ang ulo, pero ang Diyos nananatili na mahalin tayo sapagkat siya pag-ibig at sa pamamagitan naman ng pag-ibig na tayo'y tunay na mababago. At ito rin ang paalala ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon sa kanyang mga alagad sa kanilang pagmimisyon. They will experience rejection, but once they experience rejection, they must not allow it to swallow them or prevent them or hinder them from continuing. But it should challenge them all the more to really preach the good news to other people. They might be rejected to other places, but for sure some other places will accept them or would listen to them. Kaya po sana wag tayong tumigil na magmahal ng dahil lamang na-reject tayo o nasaktan tayo. Sapagkat kung mahal natin yung taong nagkamali o taong matigas ang ulo, ang pinakamabisang pamamaraan na baguhin ang taong ito na maging mabuti rin ay yung maramdaman niya na sa kabila ng kahinaan at katigasan ng ulo niya, may mga nagmamahal pa rin sa kanya. Sa palagay ko, ito yung kailangan natin ngayon at bakit po marami sa atin ngayon ang napapariwala kasi siguro marami sa atin ngayon ang hindi maramdaman na sila'y mahal at kamahal-mahal. Ito yung ating misyon na tayo sinusugo ng Diyos na maging instrumento na ipaalala sa ibang tao at iparamdam sa kanila, mahal sila at kamahal-mahal sila. At yan yung pinakamabisang pamamaraan na sila'y baguhin natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.